Good morning, tara basa na tayo na ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 27 December 2024, nandito na tayo sa aklat ng Roma, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Pakisabayan ako ng basa guys, nang pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Tapos pag umpisa tayo ng libro, basahin natin pati panimula. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, panimula. Isa sa mga pangunahing layunin ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma ay upang makapaghanda ang mga Kristiyano sa Roma para sa pagdalaw ni Pablo roon. Balak niyang maglingkod ng kaunting panahon sa mga Kristiyano sa Roma at pagkatapos sa tulong nila ay pumunta naman siya sa Espanya. Sa kanyang sulat, ipinaliwanag ni Pablo ang kanyang pagkaunawa sa pananampalataya at ang praktikal na kaugnayan ito sa buhay ng mga Kristiyano na sa aklat na ito ang pinakabuod ng kanyang mensahe. Matapos niyang batiin ang mga kapatiran at sabihing sila'y kanyang idinadalangin, inilahad ni Pablo na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. May open parenthesis siya 1.17. So, ibig sabihin, chapter 1, verse 17. Tapos open close parenthesis. Ipinaliwanag niya na ang lahat ng tao, maging Hudyo o Hentil, ay kailangang mapawalang sala ng Diyos sapagkat ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at ang pagpapawalang salang ito ay mangyayari lamang kung ang mga tao ay sasampalataya kay Kristo Jesus. Talaga, tingnan mo guys at ang pagpapawalang salang ito ay mangyayari lamang kung ang mga tao ay sasampalataya kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, pag hindi ka nanampalataya kay Jesus Christ, hindi ka mapapawalang sala. Ganon siya, guys. Yun ang nakasulat dito Okay. Kasunod nito, inilalarawan ni Pablo ang bagong kaugnayan ng tao sa Diyos, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang mananampalataya ay naibalik na sa Diyos at sa kapangyarihan ng Espiritu ay lumaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Sa kabanatang 5 hanggang 8, tinatalakay rin ni Pablo ang layunin ng nakalagay kasi guys sa kabanatang 5-8. So, ibig sabihin yan, 5 hanggang 8. Yung yung heater yan, yung tunog, pag anahin yan na i-reset ko ulit yan mamaya. Tunog ng heater yan kasi malamig So, gumagamit tayo ng heater. Okay, sa kabanatang 5 hanggang 8, tinatalakay rin ni Pablo ang layunin ng kautusan at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa buhay ng mananampalataya. Ipinaliwanag niya kung paanong ang mga Hudyo at ang mga Hintil ay nasasaklaw ng layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Sa pagwawakas, sinabi niya na ang pagtatakwil ng mga Hudyo kay Jesus ay napakapaloob sa layunin ng Diyos na sa pamamagitan ng pagtatakwil na iyon, ang pagliligtas ng Diyos ay nakaabot sa lahat ng tao, pati sa mga hindi Hudyo. Ngunit naniniwala si Pablo na pansamantala lamang ang pagtanging ito ng mga Hudyo kay Jesus. Sa huling bahagi ng sulat, inilalahad niya ang nararapat na pamumuhay ng Kristiyano, lalo na ang tungkol sa pagmamahalan. Pinaliwanag rin dito ni Pablo ang tungkol sa paglilingkod sa Diyos at tungkulin ng mga Kristiyano sa kanilang pamahalaan at sa isa't isa. Tinalakay din niya ang mga katanungang may kinalaman sa mga pagkain at ang tungkol sa araw ng pamamahinga na ikinatitisod ng ilang mga kapatiran sa Roma. Nagwawakas ang sulat sa mga pagbating personal at pagpupuri sa Diyos.
Minsan kasi hindi lahat na nananampalataya kay Jesus Christ kasi hindi naman lahat ng tao is Kristiyano. So, depende kasi yun sa religion, guys. Kaya lang hindi mo syempre sila mapipilit, diba? Kasi nga, may kanya, irespeto na lang dapat kung, ano ba tawag nito? Kung ano yung pananampalataya ng isang tao, irespeto na lang, guys. Huwag pilitin. Huwag pilitin na, katulad niya, nilalagay nila ang pagpapawalang salang ito ay mangyayari lamang kung ang mga tao ay sasampalataya kay Kristo Jesus. Pero, huwag natin pilitin yung ibang religion na maniwala kay Jesus Christ. Kasi kahit yung mga kapwa niya Hudyo, hindi naman lahat is naniniwala sa kay Jesus Christ. Hinihintay pa nga nila hanggang ngayon kung sino yung darating na, na Misaya. Okay, nilalaman. Panimula at paksa. Chapter 1, verse 1 to 17. Kailangan ng tao ang kaligtasan. Chapter 1, verse 18 to chapter 3, verse 20. Ang paraan ng pagliligtas ng Diyos. Chapter 3, verse 21 up to chapter 4, verse 25. Ang bagong buhay na kaugnay ni Kristo, chapter 5, verse 1 to chapter 8, verse 39. Ang Israel sa plano ng Diyos, chapter 9, verse 1 to chapter 11, verse 36. Ang ugaling Kristiyano, chapter 12, verse 1 to chapter 15, verse 13. Ang pagwawakas at pansariling pagbati, chapter 15, verse 14 to chapter 16, verse 27. So, ibig sabihin guys, ang nilalaman nito is hanggang chapter 16 siya. At least konti-konti lang. Matatapos din natin to. Promise. Konti na lang. Konting tiis na lang. Yung opinion ko kasi hindi naman dito lahat ng tao sa earth guys is Kristiyano. Kaya dapat natin yun. I-respeto natin yun. Respect lang. Hindi na, kasi sa religion is may kanya-kanya kasing religion. Okay. Dito na tayo sa aklat ng Roma chapter 1. Roma chapter 1 verse 1, mula kay Pablo na isang alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Verse 2, ang magandang balitang ito na ipinangako ko niya. Okay, ulitin natin yung verse 2 guys. Kayo rin magbasa rin kayo para hindi magkakamali. Mga taga-Roma chapter 1 verse 2. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan, verse 3 to 4, ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lahi ni David, at tungkol naman sa espiritu ng kabanalan, ipinahayag niya bilang anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. Verse 5, sa pamamagitan niya tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hintil ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Verse 6, kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Hesukristo. Verse 7, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang pagnanais ni Pablo na dumalaw sa Roma. Roma chapter 1 verse 8, una sa lahat, nagpapasalamat. Pagka ganyan guys, title yun Pagka nagbabasa ako ng katulad nito, ang pagnanais ni Pablo na dumalaw sa Roma. So, title yan dun sa another verse.
Roma chapter 1 verse 8, Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Verse 9, Saksi ko ang Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak na lagi ko kayong idinadalangin. Verse 10. Lagi kong hinihiling na loob binawa niyang ako'y makapunta riyan sa inyo. Verse 11, nananabik akong makita kayo upang maibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatag ninyo. Verse 12, ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng ating pananalig sa Diyos. Roma chapter 1 verse 13, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may nagiging hadlang. Nais kong makahikayat din dyan ng mga sasampalataya kay Kristo tulad ng nagawa ko na sa ibang mga bansang hintil. Verse 14, may pananagutan ako sa lahat, sa mga sibilisado at sa mga barbaro, sa marurunong at sa mga mangmang. Verse 15, kaya nga nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Ang haba pala ng sulat ni ni Pablo sa Roma, sa mga taga-Roma. Ang kapangyarihan na magandang balita. Roma chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Verse 17, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao, at ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring na matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Mga kasalanan ng sangkatauhan. Roma chapter 1 verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Verse 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Verse 20, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Verse 21, kahit na alam nilang may Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Verse 22, sila'y nagmamarunong ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. Verse 23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga hayop na gumagapang. Verse 24, kaya tinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Verse 25, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Verse 26, dahil dito ay hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa, ayaw ng makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakipag-ugnayan. Verse 27, ganon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. Roma chapter 1 verse 28, dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos
na sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Verse 29, naging alipin sila ng lahat ng ori ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila naging mahihilig sa chismis. So yan sa generation namin, mga marites. Roma chapter 1 verse 30. Mapanirang, puri, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan at suwael sa magulang. Roma chapter 1 verse 31. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Verse 32. Roma chapter 1 verse 32, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Kita mo guys, mahigpit talaga yung batas nila nung araw, kamatayan talaga o ang parusa. Nakalagay kasi yung verse 32, nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita ng iba ay gumagawa rin ng ganoon. Diba, ang higpit ng ano nila, ang higpit ng batas nila nung araw. Pero ngayon kasi sa generation natin, yung batas, may kanya-kanya tayong batas sa bawat country. So, sundan nyo na lang kung ano yung batas meron kayo dito sa lupa ha. Kasi ang parusa naman sa atin, kulong yung habang buhay. Pero walang life sentence, walang death penalty. Sa Pilipinas ha. Okay, bukas na itong chapter 2. Bye everyone. God bless.